Magandang araw sa inyong lahat. Sa harap ng mabilis at masalimuot na takbo ng buhay, minsan ay kinakailangan nating huminto, magpahinga, at magbigay ng oras para sa sarili. Pahinga muna, ito ang paalala na kahit sa pinakamabigat na araw, may lugar pa rin para sa kapayapaan at katahimikan. Ang kwento ni Elias ay nagsimula sa isang paghahanap ng kasagutan sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan, si Maya. Habang tinatahak niya ang madilim na landas ng mga lihim, natutunan niyang ang tunay na pagpapahinga ay hindi lang pisikal, kundi emosyonal at mental. Sa bawat hakbang, natutunan niyang ang dilim ay may dala ring liwanag at ang paghahanap ng katotohanan ay isang hakbang patungo sa paghilom. Halina't magpahinga at samahan kami sa Pahinga Muna. I-subscribe na at makinig sa mga kwento at gabay na magbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy. Sa dulo ng dilim, ang kwento ni Elias at Maya. Kabanata 1, ang pagkawala ng pag-asa. Isang tahimik na hapon, habang ang mga ulap ay unti-unting bumabalot sa malamlam na kalangitan, nakaupo si Elias sa ilalim ng isang punong mangga, ang mga matay malalim at puno ng pag-aalala. Sa harap niya, nakatambad ang isang lumang larawan ng isang batang babae na may malalim na mata at mahinhing ngiti. Siya si Maya, ang batang babae na nawala 3 taon na ang nakaraan. Si Maya ay ang kanyang matalik na kaibigan. Magkasama sila sa lahat ng bagay, mula sa mga simpleng laro noong bata pa sila, hanggang sa malalalim na usapan tungkol sa kanilang mga pangarap sa buhay. Ngunit isang araw, nang hindi inaasahan, bigla na lang itong nawala. Walang makapagsabi kung ano ang nangyari sa kanya. Ang mga pulis ay naghanap sa buong bayan, ngunit hindi nila natagpuan si Maya. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas mahirap kay Elias ang magpatuloy nang wala siya. Matapos ang 3 taon ng pag-iisa, isang liham ang dumating sa kanyang mga kamay. Walang pangalan, ngunit ang sulat ay nagsasaad ng isang mensahe na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Kung nais mong malaman ang buong kwento, magtungo ka sa lumang bahay sa dulo ng bayan sa 5 buwan. Ang nakasulat. Tila ba isang palaisipan ang liham, at iniisip ni Elias na baka si Maya ang sumulat nito. Magulo ang isip ni Elias habang binabasa ang liham. Ngunit sa kabila ng takot, hindi niya kayang pigilan ang kanyang sariling pagnanasa na malaman kung anong nangyari kay Maya. Ang bawat gabi na siya'y mag-isa, ang bawat paggising sa umaga ay puno ng tanong na hindi niya kayang sagutin. Kung ang liham na ito ang magbibigay sa kanya ng kasagutan, handa siyang harapin ang anumang panganib. Ang lumang bahay sa dulo ng bayan ay isang pook na matagal nang tinitingnan ng mga tao bilang isang lugar ng misteryo. Minsan, sinabi ng mga matatanda na may mga hindi maipaliwanag na bagay na nangyayari roon. Mga anino na gumagalaw, mga huni ng hangin na para bang may mga naririnig na tinig. Pero para kay Elias, ito na ang tanging pagkakataon upang mahanap ang mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Nais niyang pumunta agad, ngunit may kalakip na takot sa kanyang dibdib. Paano kung hindi siya naroon? Paano kung magkamali lang ako? Tanong ni Elias sa sarili. Ngunit hindi na niya kayang itago ang pagnanais na malaman ang mga lihim na matagal nang itinagong mula sa kanya. Alam niyang ito na ang tanging pagkakataon na makakalapit siya kay Maya, kahit na sa kabila ng lahat ng panganib na nakatago sa dilim. Sa gabing iyon, umalis si Elias sa kanyang bahay at naglakad patungo sa dulo ng bayan. Ang mga yapak niya ay tila nagsasalita sa katahimikan ng gabi. Sa kanyang puso, may pag-asa at pangarap na muling makakita kay Maya. Ngunit sa bawat hakbang,
Ang tanong ng mga nangyari kay Maya ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Kabanata 2. Ang lihim sa lumang bahay. Habang patuloy na naglalakad si Elias, ang kanyang mga paa ay nagiiwan ng malalalim na yapak sa malamig na lupa. Ang hangin ay may kasamang malamlam na amoy ng damo at kahoy, at ang mga ulap ay tila nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Sa kabila ng takot na nararamdaman, hindi na niya kayang huminto. Ito na ang pagkakataon upang makuha ang mga kasagutan na matagal niyang hinahanap at walang makakapigil sa kanya. Dumating siya sa lumang bahay na matagal nang iniwasan ng mga tao. May mga kahoy na bahagi na nagsimula ng magdilim dahil sa panahon ng hindi paggamit, at ang mga bintana ay natatakpan ng mga lumang kurtina na alikabok. Para bang ang buong lugar ay hindi ginagalaw ng panahon, tulad ng isang imaheng natagpuan sa mga librong lumang aklatan. Bago siya pumasok, huminga si Elias ng malalim. Ang mga mata niya ay nakatutok sa pinto ng bahay na matagal nang walang ibang tao kundi siya at ang mga lihim na naghihintay na mabunyag. Baka hindi ko kayanin, bulong niya sa sarili, ngunit itinigil niya ang mga pag-aalinlangan. Naglakad siya patungo sa pinto at dahan-dahang buksan ito. Sa unang pagkabukas ng pinto, isang matandang amoy ng kahoy at alikabok ang tumambad sa kanyang ilong. Ang mga gamit sa loob ay tila naiwang matagal nang hindi ginagamit, at ang mga pader ay nagtataglay ng mga kalawang at dumi. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi kayang itago ng lugar. Ang kakaibang pakiramdam na para bang may mga mata na nakamasid sa kanya mula sa dilim. "Maya?" Tawag ni Elias nang malumanay. Ang tinig ay sumasabay sa katahimikan ng bahay. Ngunit walang sumagot. Ang mga tahimik na dingding lamang ang nagbalik ng kanyang tinig, parang isang echo mula sa nakaraan. Si Maya, na hindi niya na nakita ng matagal, ay parang naglalakad kasama siya sa bawat hakbang. Dahan-dahan niyang binabaybay ang bawat silid ng bahay. Ang mga pader ay tila nagkukwento ng mga nakaraan, mga kwento ng masayang pagkabata at mga alaala ng mga paglalaro nila ni Maya. Habang lumalalim ang gabi, patuloy na naglakbay si Elias sa mga madilim na bahagi ng bahay. Sa isang silid, natagpuan niya ang isang lamesa na puno ng mga papel. Ang mga papel ay tila mga dokumento, mga lumang sulat, larawan at mga piraso ng mga diary na tila isinulat ni Maya. Ang mga sulat na yon ay nagsasalaysay ng mga hindi inaasahang kwento, mga kwento na hindi niya alam. Isang lumang diary ang nakita ni Elias sa ilalim ng isang stack ng mga papel. Habang binubuksan niya ito, ang mga pahina ay puno ng mga tala ng buhay ni Maya. Ang mga hiling niya, ang mga pangarap, at pati na rin ang mga takot na hindi niya alam. Isang pangalan ang palaging lumalabas sa mga pahina, si Kael. Ang pangalan na iyon ay hindi pamilyar kay Elias, ngunit ang pagkakaroon nito sa mga tala ni Maya ay nagbigay ng kakaibang kabuntot ng takot sa kanyang dibdib. Sino si Kael? At anong koneksyon nito kay Maya? Sa mga sumusunod na pahina, natagpuan ni Elias ang isang lihim na hindi niya kayang tanggapin agad. Si Maya ay may isang malupit na lihim na hindi ibinunyag sa kanya. Sa isang bahagi ng diary, nasusulat na si Maya ay mayroong alitan kay Kyle, isang tao na dati niyang itinuring na kaibigan. Ang alitang iyon ay may kinalaman sa isang hindi kanais-nais na karanasan na siyang nagtakda ng lahat ng nangyaring hindi inaasahan. Nagkaroon ng pagkakasunduan si Maya at Kael na nagbunga ng isang hindi inaasahang pangyayari, isang bagay na magdadala sa kanya sa isang madilim na landas. Si Kael ay isang tao na may mga lihim na hindi kayang iparating sa mga mahal sa buhay. Isang tao na may mga layunin na hindi malilinawan sa unang tingin.
At dito, nagsimula ang takot na bumangon kay Elias. Si Maya ba ay nagsimula ng isang pakikisalamuha kay Kyle? At paano ito nauugnay sa kanyang pagkawala? Habang iniisip ni Elias ang mga ito, isang malakas na tunog mula sa atik ng bahay ang dumating. Isa itong tunog ng mga bagay na nahulog at gumugulong. Takot na nag-uumalpas sa kanyang katawan, nagmadali siyang tumayo at patungo sa pinagmula ng tunog. Sa bawat hakbang na tinatahak niya, nararamdaman niyang lumalapit siya sa isang katotohanan na hindi niya kayang tanggapin. Dumating siya sa attic at isang malamlam na ilaw mula sa isang sirang bumbilya ang nagbigay liwanag sa silid. Doon, nakita niya ang isang malaking kahon na may mga palamuti at sinaunang gamit. Mula sa kahon, may isang bagay na kumikinang, isang piraso ng kuwintas na natabunan ng mga alikabok. Nang hawakan ito ni Elias, isang pakiramdam na parang may kuryenteng dumaan sa kanyang katawan ang naramdaman niya. Isang bagay na nagpasigla sa bawat ugat sa kanyang katawan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, isang pamilyar na boses ang dumaan sa kanyang pandinig. Isang boses na matagal nang hindi naririnig ni Elias. Elias, sabi ng boses, mahina at malumanay. Ang puso ni Elias ay tumibok ng mabilis. Ang boses ay hindi iba kundi si Maya. Kabanata 3, ang lihim ng kuwintas. Ang puso ni Elias ay mabilis na tumibok sa narinig na boses. Walang kamalay-malay kung totoo ba ito o isang ilusyon lamang. Lumingon siya sa paligid, nanginginig ang kanyang mga kamay, at napansin niyang ang boses ay tila nagmumula sa isang sulok ng attic, isang madilim na lugar na matagal nang hindi pinapansin. Elias, muling tumawag ang boses, mas malakas at mas malinaw ngayon. Para bang tinatawag siya mula sa malalim na dilim, isang tinig na magpapaalala sa kanya ng mga nakaraan. Sumugod siya patungo sa pinagmula ng tunog at nakita ang isang maliit na kahon na natabunan ng alikabok at mga lumang gamit. Hinawakan niya ito nang may pag-aalinlangan, at nang mabuksan niya ang kahon, isang piraso ng kuwintas na may kislap ng liwanag ang kumidlat sa madilim na silid. Ito ang kuwintas na alam niyang pag-aari ni Maya, ang paborito niyang alahas na palaging suot ni Maya sa kanilang mga paglalakbay. Ang kuwintas ay may maliliit na hiyas na kumikinang sa ilalim ng dilim at may hugis na tila simbolo ng pag-ibig, ngunit may halong misteryo. Habang tinititigan ni Elias ang kuwintas, isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan. Para bang may koneksyon siya sa alahas, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Nang hawakan niya ito, isang matinding pangyayari ang naganap. Ang kahon ay parang nagbukas ng mga pinto ng nakaraan na matagal nang itinagong lihim. Sa isang iglap, nakita niya si Maya. Hindi siya ang batang babaeng matagal niyang hinahanap, kundi isang batang babaeng malungkot. Ang mga mata ay puno ng takot. Ang mga kamay ni Maya ay nakaabot sa kuwintas na iyon, at habang siya ay nagsasalita, ang mga salita ay nagiging ulap sa hangin. Hindi maabot ni Elias ang mga ito. Sa bawat sulyap na ibinibigay ng mata ni Maya, isang masalimuot na kwento ang kanyang nadarama. Isang kwento ng pagsasakripisyo, paghihirap, at isang lihim na pilit itinatago. Si Kyle. Ang huling salitang narinig ni Elias mula sa kanyang mga labi. Bago pa man ito maging malinaw sa kanya, ang imahe ni Maya ay naglaho. Bumalik si Elias sa kanyang kamalayan. Ang kuwintas ay hawak pa rin niya sa kanyang mga kamay. Ang mga palad ay basang-basa ng pawis. Naramdaman niyang may isang piraso ng mensahe na natagpuan, ngunit ito ay puno pa rin ng mga tanong. Ang pangalan ni Kyle na paulit-ulit na binanggit ni Maya
ay nagsimula ng maging buo sa isipan ni Elias. Ang lalaking ito ay tila may malaking bahagi sa mga nangyaring hindi inaasahan sa buhay ni Maya. Sino si Kael at bakit siya kaya naging dahilan ng pagkawala ni Maya? Habang tumatagal, napansin ni Elias na ang kwintas ay may isang lihim, isang maliit na inskripsyon na hindi niya agad napansin. Sa dulo ng dilim, doon matatagpuan ang liwanag, ang nakasulat sa likod ng kwintas. Ang mga salitang ito ay nagsilbing gabay, ngunit hindi pa rin malinaw kung ano ang ibig sabihin ng mensahe. Bago siya makapag-isip ng mas malalim, isang tunog na tila dumating mula sa ilalim ng bahay ang nagpagising sa kanyang mga pandinig. Isang tunog ng mga yapak na para bang may ibang tao sa loob ng bahay. Bigla siyang natakot at nagmadaling pumunta sa pinagmula ng tunog. Habang lumalapit siya, ang kanyang mga hakbang ay nagiging mas mabilis at mas magulo. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang ang dilim ay lumalapit sa kanya at ang mga tanong ni Maya ay hindi na mabigo pa. Ang pinto ng basement ay nakabukas ng bahagya at habang iniiwasan ni Elias na mag-ingay, unti-unti siyang pumasok. Sa loob ng basement, natagpuan niya ang isang matandang aparador na may mga kahon na puno ng mga lumang gamit. Ngunit sa isang gilid ng aparador, nakatagilid ang isang lumang larawan. Nang ito ay kanyang tignan, isang pamilyar na mukha ang nagbukas ng kanyang isipan, si Kael. Ang mukha ng lalaki ay nagbigay ng matinding pag-aalinlangan sa kanya. Si Kael ang nasabi ni Elias ng hindi namamalayan. Ang larawan ay isang larawan ng tatlong tao, si Maya, si Kael, at isang misteryosong tao na hindi niya kilala. Ang bawat isa sa kanila ay may kasamang itim na anino sa kanilang mga mata, isang simbolo ng hindi pagkakaunawaan na nagpapakita ng kabiguan sa mga nakaraan. Ang larawan ay may petsa, ngunit ang mga pangalan ay natabunan ng dumi at kalawang. Sa likod ng larawan, nakita ni Elias ang isang sulat. Ang sulat ay naglalaman ng isang mensahe na nagbigay linaw sa kanyang mga katanungan. Kung nais mong malaman ang buong kwento, sundan ang landas ng dilim. Sa dulo nito, matatagpuan ang kasagutan na matagal mong hinahanap. Landas ng dilim. Ang boses ni Elias ay halos pabulong, puno ng takot at pangarap. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang magplano kung paano siya makararating sa dulo ng landas ng dilim. Kung ang lahat ng mga palatandaan na ito ay may kinalaman kay Maya, si Kael, at ang mga lihim na matagal nang itinagong sa kanya, handa siyang harapin ang lahat ng ito. Bumangon si Elias at naglakad palabas ng basement. Ang kwintas na hawak-hawak niya ay nagbigay ng lakas sa kanyang katawan. Ang bawat hakbang ay may pagnanasa na matutunan ang mga sagot na nagtatago sa likod ng dilim. Ngunit habang ang dilim ay patuloy na umaabot sa kanya, alam niyang hindi siya nag-iisa. Si Maya, kahit na wala na siya, ay patuloy na nagsusumpa sa kanya mula sa mga anino ng nakaraan. Kabanata 4, ang landas ng dilim. Habang ang mga araw ay dumaan at ang gabi patuloy na nagdadala ng malamlam na kalangitan, si Elias ay hindi tumigil sa paghahanap ng mga kasagutan. Ang kwintas na nahanap niya sa attic ay nagbigay gabay, ngunit sa bawat hakbang na tinatahak niya, mas lalong dumadalas ang mga tanong. Ang lihim ng kwintas at ang mga salitang iniwan ni Maya ay nagsimula nang magsanib sa isang masalimuot na palaisipan na hindi madaling solusyonan. Isang landas ng dilim ang naghihintay sa kanya, ngunit anong klaseng dilim ito? Sa gabi ng ika-4 na araw ng kanyang paghahanap, naglakbay si Elias patungo sa lumang kagubatan sa gilid ng bayan. Tinutukoy ito ng mga tao bilang ang gubat ng mga anino, isang lugar na iniiwasan ng mga tao dahil sa mga kwento ng mga nawawalang naglakbay dito. Sinasabing
Ang lugar ay puno ng mga misteryo at hindi maipaliwanag na mga pangyayari, mga anino na gumagalaw, mga ingay na walang pinagmulan, at mga mata na nagmamasid mula sa dilim. Ngunit, para kay Elias, ito na ang kanyang tanging pagkakataon upang makalapit sa mga sagot na matagal niyang hinahanap. Ang mga lihim ni Maya, si Kael, at ang kwintas ay nag-uugnay sa kanya sa isang landas na hindi maiiwasan. Mabilis ang kanyang mga hakbang habang ang mga puno sa paligid ay tila nagbabalot ng mas madilim na kaharian. Ang hangin ay may kasamang malamig na simoy na para bang tinutulungan siya ng mga ulap na maglakbay patungo sa lugar na matagal nang iniwasan. Patuloy siyang lumakad hanggang sa makaharap niya ang isang malaking bato na may mga kakaibang inskripsyon. Ang mga inskripsyon na pareho sa mga nakasulat sa kwintas ni Maya. Sa dulo ng dilim, doon matatagpuan ang liwanag. At ang mga anino ay may mga mata. Ang mga salitang ito ay nagsilbing gabay ni Elias, ngunit ito'y nagdudulot pa rin sa kanya ng mas maraming tanong. Bago pa siya magpatuloy, narinig niya ang isang kaluskos mula sa likuran. Huminto siya at nagmamadali siyang lumingon. Isang pamilyar na anino ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Isang batang babae na may mahinhing hakbang. Ang hitsura nito ay tila isang batang hindi pa nawawala, ngunit ang mga mata ng batang ito ay puno ng takot at ang mukha'y naglalaman ng mga kwento ng isang malupit na nakaraan. "Ano ang ginagawa mo dito?" tanong ni Elias nang may kabuntot na takot. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng mas marami, nagkaroon ng malakas na hangin na sumanib sa paligid at ang batang babae ay mabilis na nawala sa dilim. Napansin ni Elias na ang kanyang kamay ay nakakapit pa rin sa kwintas, isang senyas na nag-uugnay sa kanya sa batang babae at sa mga anino ng nakaraan. Patuloy ang kanyang paglalakbay at habang siya'y naglalakad, mas lalong tumindi ang kanyang takot. Hindi na niya alam kung anong klaseng dilim ang naghihintay sa kanya. Ang dilim ng nakaraan, ng mga lihim, o ang dilim na nagmumula sa mga mata ng mga anino na patuloy na nagmamasid. Ngunit isang bagay ang sigurado siya, ang kanyang paghahanap ay patuloy na magdadala sa kanya ng mga kasagutan na hindi pa siya handa tanggapin. Sa kanyang pagdating sa isang malalim na bahagi ng gubat, natagpuan niya ang isang lumang bahay. Hindi katulad ng bahay na unang pinuntahan niya, ngunit may parehong hindi maipaliwanag na aura. Ang pinto ng bahay ay nakabukas at tila inaanyayahan siya na pumasok. Nang magpasya siyang pumasok, ang loob ng bahay ay mas madilim kaysa sa labas. Ang mga dingding ay natatakpan ng mga lumang ulat, mga piraso ng papel na para bang may mga kwento ng nakaraan na nais iparating. Sa isang sulok ng bahay, natagpuan ni Elias ang isang maliit na kahon. Ito ay kahawig ng kahon na kanyang nahanap sa atik. Ang kahon na naglalaman ng kwintas na siya pa ring hawak. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at sa loob nito, natagpuan niya ang isang lihim na sulat. "Ang huling hakbang ay magdadala sa iyo sa dilim," ang nakasulat sa sulat. Si Kael ay mayroong lihim na hindi mo pa alam at ang paglalakbay na ito ay magbubukas ng isang mundo ng katotohanan na magpapabago sa iyong buhay. Sa mga salita ng lihim na sulat, natutunan ni Elias na si Kael ay may higit pang kinalaman sa pagkawala ni Maya kaysa sa inaasahan niya. Si Kael, ayon sa mga tala, ay mayroong mga personal na laban na hindi ipinagbigay alam kay Maya. May mga pagnanasa at lihim na pinipilit niyang itago sa mata ng iba. At tila ito ang dahilan kung bakit hindi sila nakapag-usap ng buo ni Maya. Ngunit paano ito nauugnay sa pagkawala ng kanyang kaibigan? Ano ang koneksyon ng lihim ni Kael at ng mga anino sa dilim? Muli,
isang tunog ang dumating mula sa dilim. Ang mga mata ni Elias ay nagtaas at nakita niyang isang figure ang lumitaw mula sa likuran ng isang pader. Isang anyo na nagdala sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot. Ang imahe ni Kael, ngunit may malupit na hitsura. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim at sakit. Elias, alam mo ba ang tunay na dahilan kung bakit siya nawala? Tanong ni Kael. Ang tinig nito ay parang nanggagaling mula sa isang malalim na puwang sa pagitan ng buhay at kamatayan. Si Elias, hindi makapaniwala, ay dahan-dahang tumugon. Maya, ano ang nangyari sa kanya? Ano ang iyong kinalaman? Ang imahe ni Kael ay unti-unting lumalapit at ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng isang katotohanan na hindi matanggap ni Elias. Maya, wala na siya, Elias. Ngunit ang iyong paghahanap ay magdadala sa iyo sa mga kasagutan na hindi mo pa kayang tanggapin. Bago pa magpatuloy si Elias sa kanyang tanong, ang dilim ay sumanib sa paligid at ang lahat ng mga pader ng lumang bahay ay naglaho sa kanyang paningin. Ang tanong na ito, ang lihim na ito, ay patuloy na maghihintay na mabunyag sa dulo ng landas ng dilim. Kabanata 5, ang katotohanan ng dilim. Si Elias ay patuloy na naglalakbay sa dilim ng kagubatan. Ang mga anino ng nakaraan ay nagsimula ng magsanib sa kanyang isipan, at ang bawat hakbang na tinatahak niya ay nagdadala ng mas maraming tanong at takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naramdaman niya na may isang bagay na nagsisilbing gabay. Ang kuwintas na hawak pa rin niya mula sa unang araw ng kanyang paghahanap. Ang kuwintas na nagsimulang magbukas ng mga pinto ng nakaraan at ngayon, sa huling pagkakataon, ay magbibigay daan sa huling katotohanan. Bumangon siya mula sa matinding pag-aalala. Pinilit niyang magpatuloy sa landas. Ang dilim ay tila mas mabigat ngayon kaysa noon. Hindi niya alam kung anong nangyari kay Maya at kung bakit ang lahat ng mga pangyayaring iyon ay nag-uugnay sa isang tao, si Kael. Ang pangalan ni Kael ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang lalaki na hindi mo makikita sa mga mata ng iba, ngunit sa bawat lihim na isinumpa sa dilim ay nagiging buhay. Si Kael ay may mga sikreto, mga bagay na hindi matanggap ni Elias. Ngunit habang siya ay patuloy na naglalakad sa dilim, isang bagay na mas malalim ang nagsimulang magbukas sa kanyang isipan. Sa bawat hakbang na tinatahak niya, ang gabi ay tila naghihintay sa mga sagot na matagal nang tinatago. Bawat anino ay naglalaman ng mga kwento ng mga nawawala, ng mga taong hindi na muling babalik, at ng mga lihim na iniwasan ng lahat. Ngunit si Elias, sa kanyang determinasyon, ay hindi natatakot. Tinitingnan niya ang kuwintas at sa likod ng mga kumikislap na hiyas, natagpuan niya ang mga salita. Sa dulo ng dilim, matatagpuan ang liwanag. At sa bawat liham ng kuwintas, nakalagay ang mga sagot sa kanyang mga tanong. Nang makarating siya sa isang madilim na bahagi ng kagubatan, nakita niya ang isang pook na matagal nang itinatagong lihim. Ang mga puno ay tila naglalakbay sa hangin. Ang mga sanga ay nagtataas sa kalangitan na parang nag-aanyaya. Ang isang maliit na kuweba ay matagal nang tinitingnan ng mga tao, ngunit walang nakapagtangkang pumasok. Ang kuweba ay may mga bato sa paligid at isang malamig na hangin na nagmumula dito, tila nag-aanyaya sa kanya na magpatuloy. Pagpasok niya sa kuweba, ang mga mata ni Elias ay nagsimula ng mag-adjust sa dilim. Isang liwanag na mahina ang nagsimulang magningning sa malalim na sulok ng lugar. Sa gitna ng kuweba, natagpuan niya si Kael, ang lalaki na nagsimula ng lahat ng ito. Nakasalampak siya sa isang bato, ang mga mata ay puno ng sakit at lihim. Ang dilim ay patuloy na umuukit sa paligid at si Kael
ay tila naghintay lamang ng oras na dumating si Elias. "Kael," tawag ni Elias. Ang tinig ay puno ng hindi maipaliwanag na kabuntot ng takot. "Bakit? Bakit mo siya iniwan? Bakit mo siya pinasok sa dilim?" Ang mata ni Kael ay umangat mula sa batong kanyang inuupuan at sa mga mata ni Elias, nakita niya ang isang tao na may mga kalagayan na hindi kailanman inisip na mangyari. "Si Maya ay hindi nawawala, Elias," sabi ni Kael. Ang tinig ay naglalaman ng kalungkutan. "Siya ay nandito sa aking tabi. Siya ay nandyan sa dilim na iyon na nagmumula sa ating mga puso. Nais ko lang siyang iligtas, ngunit hindi ko alam kung paano." Ang mga salita ni Kael ay parang mga anino na pumapaloob sa kanyang isipan. Si Maya hindi nawawala, kundi nagtatago sa dilim na nagmumula sa kanilang mga puso. Si Kael ay hindi lamang nagtatago ng lihim. Siya ay naging saksi ng isang pagmumuni-muni na mas malalim kaysa sa lahat ng bagay na alam niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit ang mga mata ni Elias ay nagsimulang magbukas sa isang katotohanan na hindi niya kayang tanggapin. Si Kael ay isang bahagi ng madilim na kwento ni Maya, isang taong nagdala sa kanya ng mga lihim na hindi alam ni Elias. At sa kabila ng lahat ng ito, si Maya ay hindi nawawala. Siya ay patuloy na nabubuhay sa mga alaala, sa mga kwento, sa mga silid na natagpuan sa dilim. "Si Maya," sabi ni Elias, ang tinig ay halos maglaho sa hangin. "Siya ba ay namatay?" Kael ay tumawa ng mahina, ang mga mata ay naglalaman ng mga luha. Hindi siya namatay. Ngunit sa mga pag-aakalang hindi kayang tanggapin, siya ay naglaho sa ating mga mata. Naglaho siya sa ating mga alaala, sa ating mga puso. Siya ay patuloy na naroroon sa mga anino, sa mga hindi naisip na kwento, kaya siya'y nawawala. Dahil sa mga salitang ito, si Elias ay nahulog sa malalim na pagninilay. Ang mga anino ng nakaraan ay nagsimulang magbukas sa kanya ng isang kabuntot na hindi matanggap ng mga mata ng tao. Ang dilim ay hindi ang pagkamatay ni Maya, kundi ang hindi pagkakaunawaan, ang mga lihim na hindi kayang iparating ng puso. At sa mga salitang iyon, nagsimulang magbukas ang mga pinto ng isang bagong pananaw. Si Maya ay patuloy na buhay, hindi sa katawan, kundi sa alaala, sa mga kwento ng mga taong nagmahal sa kanya. "Ngayon, Elias," sabi ni Kael, ang tinig ay puno ng kalungkutan. "Alam mo na ang buong katotohanan, ngunit wala nang magbabalik sa kanya. Ang dilim ay bahagi na ng ating buhay." Ang mga salitang iyon ay bumulusok sa puso ni Elias. Hindi niya kayang tanggapin ang mga katotohanan na iyon. Si Maya ay hindi nawawala sa katawan, ngunit nawawala sa mga mata ng mga tao. Sa lahat ng kanyang paghahanap, natutunan niyang ang pinakapayak na katotohanan ay mas madilim kaysa sa lahat ng kanyang inaasahan. Ang dilim ay hindi ang pagkawala, kundi ang kakulangan sa pag-unawa at ang lihim na matagal nang iniiwasan. Habang si Elias ay naglalakad pabalik sa kagubatan, ang mga anino ng nakaraan ay nagsimulang maglaho. Si Maya ay nanatili sa kanyang alaala at sa bawat hakbang na tinatahak ni Elias, natutunan niyang ang pinakamalalim na lihim ay hindi matatagpuan sa dilim, kundi sa pagninilay at sa pagtanggap ng mga bagay na hindi kayang baguhin.